lumikha ng lahat ng nasa langit at lupa. Ikaw po ay dakila. Salamat po sa lakas ng isip at pangangatawan, sa pag-iingat po itong buong linggong nagdaan, at sa presensya mo na lagi kami sinasamahan. Kahit po na masama po ang panahon itong mga nakaraang araw, nanarin pa rin kami, Panginoon, sa iyong kabutihan and your sovereignty over all things here on earth. Lord God, we offer this time to you. We offer our time of worship. And may you be glorified in our singing and praises. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, tayo po yung magsitayo. At sa ating sabay-sabay pong basahin ang Titus 3:4-7. 1, 2, 3, go! Ngunit nang makayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. So, naniniwala po ba kayo sa masaganang biyaya ng Panginoon?
sa umagang ito para po tungkol po kay Ate Bel Villana. So gusto ko pong tawagin si Tita Oxy para po pangunahan tayo sa pagbabahagi. Para po sa kung pa nakakakilala ng lubusat kay Bel, si Bel po ay talagang misyonero natin na sa Morocco, pero nag-aaral po siya ng PhD Theology sa Fuller sa California. Pero sa ngayon po ay nasa Pilipinas, sa Batangas. At kalamitan po ng ating papanalangin ay tungkol kay Inay Luz na bedridden. Meron po siyang fracture. At dahil hindi na po pwedeng operahan, pinapahingi po ng panalangin na magdugtong kasi hindi na po pwedeng lagyan ng pacemaker. At ang kanyang pong oxygen level ay bumababa. So, 4 na beses na po na hospital at ilabas na. So, meron pa po ibang procedure para tignan kung mag-fuse pa yun. Hindi po kasi mahirap na hindi na pwedeng operahan. So, papasalamat po siya na sa kalakasan na binibigay ng Diyos at sa pagsustain sa kanila sa provision. Next slide. At ito po yung oxygen level, sana po 95% or above. Miraculously, mag-fuse po yung fracture sa kanyang hips. At nagkaroon po ng problema si Bel sa likod niya. So, nahihirapan po, nag-wheelchair around the house, buti may kapatid na tumutulong na MRI siya. Hindi po siya makasulat ng dissertation niya na dapat natapos noong December. Tapos naging target ay June 2025 at hindi pa rin po nakatapos. Meron po patikuha po ng mga believers o masculine background sa Thailand at dati po siyang naging speaker, so pinapanalangin niya po yun. At yun nga po, magkaroon po siya ng panahon para sa dissertation. Ayaw niya po masyadong makipag-communicate. Sa signal po kami nagko-communicate. So, nire-relay na lang po sa atin. Salamat po. Ito, Tita Oxy, tinatawagan na lang po si Ate Saso para po pangunahan tayo sa ating conclude. Malangin po tayo. Aming Diyos na mabuti, Ikaw ang aming pastor. Alam mo ang lahat ng tungkol sa amin. Ikaw ang hindi nakamakapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Alpha at Omega, the beginning and the end. Ang kalwalhatian, ang lahat ng papuri ay sa iyo. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang awa mo ay walang katapusan. Ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Sa iyo na nilatagpo ng tunay na security sa aming buhay. Pangako mo sa amin sa Matthew, sabi mo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Nakakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at bagaan ang aking mga pinapagawa. Salamat aking Ama dahil may tunay na kapahingahan sa presensya mo. Salamat at pwedeng alalahanin ang mga misyonaryo ko na iyong pinagkatiwala sa amin upang suportahan at ipanalangin. Papuri po sa iyo, Ama, sa madaming taon ng partnership ng Iglesia kay Ate Bel Villana. Nagpapasalamat kami sa mga updates niya through her encouraging and meaningful emails. Naway, ang talent na binigay mo sa kanya sa pagsusulat ay magamit niya para magawa ng libro. Salamat din po sa lahat ng mga nakaraang buwan sa buhay ni Ate Bel ay kahit hindi naging madali, ang goodness and grace, mercies and faithfulness mo, God, ang naging kasama niya at nakatulong para dumaan ang mga kabigayan. Salamat po dahil na-discharge na po sa ospital, si Inay Luz. Salamat po sa biyaya at kaaniwang binigay mo kina Ate Bel habang may fracture si Inay Luz ng 2 buwan at sa ibang procedure na gagawin
dalangin si Inay sa inyo na may maging sapat po at na-maintain ang oxygen level niya araw-araw from 95 at sana po mas mataas pa sa ngayon. Dalangin namin na magkaroon ng himalang mag-fuse ang kanyang hip fracture at gumaling na po ito. Dahil may ginal na po si Inay Luz, hindi na po pwede operahan, pagalingayin po siya at protect din po sa madalas na x-ray para ma-monitor ang kanyang hip fracture. Si ate na naman po ay may sakit sa kanyang spine na matagal na din po. Siya po ay nakaschedule sa MRI sa public hospital na may makita kung ano ang kalagayan ng spine niya at bigyan ng Diyos ang karunungan ng mga doktor na titingin sa MRI result. Kabayan din po si Ate Ben sa decision niya kung dadalo po siya sa isang pagtitipon ng mga believers of Muslim background sa Thailand. Nagbigyan niya rin po siya ng sapat na panahon upang maisulat po ang kanyang dissertation. Salamat God. Salamat po sa magandang weather rin po na nakaraang dalawang linggo. Naging successful, meaningful ang gospel sharing na batasan niya sa circle, bilang training sa mga kabataan. God, dalangin namin na kayo po patuloy ng palakas sa amin bilang isang iglesia sa pag-share ng gospel sa aming mga pamilya, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, at kahit sa mga strangers. Tulungan niyo po kami na magampanan ng aming role bilang ambassadors of Christ to proclaim your name to this place and beyond. Help us to fulfill the great commission. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil kasama na po rin namin ngayon na tutuwa kami na kasama namin sa Kuya Dong ngayon, Panginoon. Salamat sa pagtulong sa kanya ng mga pwede. Ganun din po, Father, ang tinataas po namin ang mga apo ni Ate Nifa, yung sila Jaira at Manuel, na nagpapagaling po mula sa dengue. Salamat po dahil ang isang apo po niya ay nakalabas na ng ospital kagabi. At patuloy po namin dinadalangin ng pagpapagaling pa po ng isa. Pagalingin po sila Ama na the name of Jesus. Gabi yung po normal ang kanilang vitals at yung faith function. Kayo din po magbigay ng kanilang pangangailangan. Salamat po sa financial help na ipinaabot nyo through the church. Salamat din po dahil ngayon naranasan namin muli ang sinag ng araw. Salamat po Panginoon. At inaalala din po namin ang mga aming kababayan na sa ganda ng Civil Orthodox Order. Palakasin po ang kanilang pananalig sa inyo. Ito ay mahalap nila yung mga nawawalan po ng family, yung naway mahalap na po ito. Ganyan po ng comfort and strength sa mga manghihingin. Naway nakaabot din po lahat ng tulong mula sa government and foundations. Father, we ask for you. Maawa ka sa aming Ama, patuloy niyo po kami reflectioner sa lahat ng mga oras na dumarating sa aming buhay. Father, you are sovereign and we trust that you are moving all over the world. Pagpuri at pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matawag sa pangalan ng Jesus. Amen. Matapos po sabihin ni Jesus sa kanyang mga disciples na siya ay magsasuffer at mamamatay, kinomfort niya po sila at isa ito sa mga pinangako niya sa kanila. So sabi po sa John 14:16-17, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you, and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be with you." At kung tinanggap po natin si Jesus Christ bilang ating Lord and Savior, tinanggap din po natin itong pangako, ito pong gift na ito mula sa Panginoong Jesus. So hindi lang po buhay na walang hanggan sa langit ang tinanggap natin, kundi po yung kalakasan at tulong ng Holy Spirit para makapamuhay po tayo ng naayon sa kanyang plano at nais dito sa mundo ito. Pero kung kahit po na nasa atin na yung Holy Spirit, alam po natin na mahirap pa rin mamuhay ng perfecto sa mundo ito. At minsan hindi po natin hinahayaan yung Holy Spirit na manguna sa buhay natin, kaya po tayo natutukso, kaya po patuloy pa rin po tayo nagkakasala. Pero mabuti po ang Panginoon. He is gracious and merciful.
humingi po tayo ng tawad, pag tayo po ay nag-repent, kapag tayo po ay nag-surrender sa Panginoon, may experience po natin yung transforming power na sinasabi ni Jesus Christ through the Holy Spirit. Kaya po sa ating pong patuloy na pag-awit, pari po tayo tumayo, awitin po natin yung mga susunod na awit bilang isang panalangin at pag-alaala sa pangako ni Lord Jesus.
umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At maaari po ba natin buksan ang ating Biblia sa Gawa 1 verse 8 o Acts 1 verse 8. Actually, ang pag-aaralan po natin ay magkakaroon po tayo ng parang flyover ng Acts 1 and 2. Pero ang focus po ng ating talata ay dito sa Acts 1 verse 8. So, maaari po bang tumayo tayo? Papasahin natin ang ating talata. I will be reading from ang bagong ang Biblia. Gawa 1 verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduludulong bahagi ng lupa. Dalangin po tayo. Unang Diyos, hiling po namin that by your Holy Spirit ay handa po ang bawat isa sa amin na makinig ng iyong salita. At ganoon din po ang iyong lingkod. Italaga mo po ako bilang iyong tanging tagapagsalita sa araw na ito. Nawa ang salitang ito ay maintindihan namin sa pamamagitan ng mensahe na ito. At ang bawat isa sa pamamagitan nito ay mabago at mapuspos na iyong banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Mali na po tayo makupo. I think very familiar na kayo sa verse na ito, di po ba? And siguro mas familiar sa atin yung kautusan ng ating Panginoong Hesus dahil Mission Month ngayon. Alam niyo naman yung Matthew 28:19-20. Diba yung natawag natin the Great Commission. Nandito na, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. And you will imagine na nung ibinigay yung kautusan na ito, ay humayo na yung mga disciples para mag-witness o mag-evangelize. Hindi po ganun ang nangyari. Sa pinaka-last na instruction ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Lucas, ito po yung kanyang sinabi. Sa Lucas 24:49, sinabi po na, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang mabisan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Ganun din siyang sinabi sa Gawa 1:4. Sabi doon, habang kasalo nila, ipinagpiling niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem kung di hintayin ang pangako ng Ama. Okay, parang sinabi ng Panginoong Hesus na, okay, humayo kayo, pero huwag muna. Kaya hindi sila agad-agad humayo para mag-witness, kundi meron pa silang hinihintay. No? O, meron silang kailangan hintayin. So, ibig sabihin, bago nila maisagawa yung Great Commission, meron munang mahalagang bagay na kailangan mangyari. Ano kaya yun? Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, ang pangangailangan sa banal na Espiritu sa pagiging saksi. Ang aklat nga pala ng Acts o Gawa ay isinulat as inspired by the Holy Spirit ni Lucas, na isang hentil na doktor o physician. Alam niyo naman yung hence the name of the hospital, St. Luke's General Hospital. No? Doon siya pinangalan. So, hindi po siya apostol na katulad ni Peter, Paul, and John at iba pa. Siya ay isang Gentile o hentil na nakasama ni Apostol Pablo sa kanyang pagmimisyon. At hindi ko po alam, walang sinabi rito sa Biblia kung paano siya naging Kristiyano. Pero malamang na-convert siya dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo nung siya nagmimisyon. No? Kaya eventually nakasama ni Apostol Pablo sa kanyang pagmimisyon sa iba't ibang lugar sa Europe at sa Asia. So, kaya talagang nakita ni Lucas mismo kung paano kumilos ang Espiritu Santo sa pag-expand ng kaharian ng Panginoon at pagsilang ng mga local churches sa mga pinupuntahan nila lugar. So, ang aklat nga pala na ito ay nagkaroon ng unang title na, alam niyo po yung unang title nito? The Acts of the Apostles, no? Pero kung nabasa natin yung buong aklat, kung isipin natin, dalawa lang talaga yung mga co-stars dito na apostle. No? Si Apostle Peter at si Apostle Paul later. No? Ang pinakabida talaga rito
na the acts of the Holy Spirit. No? So paano nga ba kumikilos noon at patuloy na kumikilos ang Holy Spirit sa pagiging saksi sa mga hinirang ng Diyos, mga pinili ng Diyos sa pag-expand ng kaharian ng Panginoon? So meron po tayong dalawang punto. Ang unang punto ay ang Banal na Espiritu ang naghahanda sa atin para maging saksi. So yun nga po, nabanggit ko kanina na binili na ni Jesus na huwag muna silang umalis sa Jerusalem after ibigay yung Great Commission. Dahil hindi pa sila handa, dahil hindi pa natutupad yung pangako ng Ama sa kanila. Ayan nga yung ayon sa Lucas 24 verse 49 at sa Gawa 1:4. Again, basahin ko muli sa Gawa 1:4. Pinagpiling niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. So, ano ba itong pangako ng Ama? So, ito na nga yung binabanggit sa ating talata na ang ibig sabihin ng pangakong ito na binabanggit, ibig sabihin yung pangakong ito ay malamang, sure ako na binanggit na rin ni Jesus bago pa siya ipako sa krus. No? Sinabi niya sa John 14:16-17, at hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan. So binabanggit dito ang napakalagang pagkakakilanlan ng pangakong ito. Ayon sa Panginoong Yesus, itong pangakong ito ay tulad din niya, no? Just like Him, just like Jesus Christ, na isa pang mga aliw o comforter. So this is a person na tulad din ni Jesus. This person is a comforter na bagay ko kanina, ang mga aliw tulad din niya, gaya na sabi ni Jesus. At sa Greek, itong mga aliw o comforter ay itong salitang parakletos, na ibig sabihin ay advocate, no? Parang abogado, no? O counselor. No? So kung siya ay katulad din ni Jesus, sabihin siya rin ay Diyos. So kilala siya bilang the third person in the Trinity. No? Siya ay walang iba kundi ang Diyos Espiritu Santo. So, up until this point sa Gawa 1, ang mga disciples o followers ni Kristo ay naniniwala ko they're being kept by God. Parang hindi sila maligaw ng landas by the Holy Spirit. No? Kaya lang, yung pananahan o yung indwelling of the Holy Spirit ay wala pa sa kanila. At yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit ay hindi pa rin nangyayari. No? So ano ba yung spiritual condition ng mga disciples na ito? Nung bago pa umakyat si Jesus. Nung sila'y binili na huwag munang umalis. O sa pahiwatig sa Lucas 24:49, sabi doon, di ba, wala silang kapangyarihan. Yun ang pahiwatig doon. Kumbaga, sa cellphone is, lobat, no? Walang load, no? Walang signal. So, wala pa silang power para mag-witness. Wala pa ring wisdom para mag-witness. So, kaya nung ibinigay ang Great Commission sa mga disciples, I don't think na very eager sila na humayo kagad. Hindi sila excited sa aking pagkakaintindi na mag-witness about Jesus Christ. So, paano ko nasabi yan? Dahil pagkatapos ng bilinan sila ni Jesus na hintayin ang pagdating ng pangako ng Diyos Ama, nagkaroon sila ng huling pagkakataon para magtanong kay Jesus. No? So kung kayo naroon, ano yung naisip niyong mahalagang gusto niyong itanong kay Jesus bago siya umakyat ng langit? Noon, naisip niyo, magtatanong ako paano mag-witness. Talaga. Subalit, yung itinanong nila ay hindi tungkol sa Great Commission. Kundi, sinabi sa Acts 1 verse 6, Lord, will you at this time restore again the kingdom to Israel? Yun yung itinanong nila. Ang preoccupation ng mga disciples na ito ay naroon pa rin sa pagpapaalis ng Roman government na nagsusuppress sa kanila. Yung mga nagpapahirap sa kanila. Upang maibalik daw sa tunay na hari ng Israel, ang pamamahala ng Israel. Hindi tungkol sa Great Commission. O hindi tungkol sa pag-witness. Ibabalik mo ba sa national, ethnic Israel ang pamamahala ng Israel? Yun yung gusto nilang, yun yung mahalaga sa kanila.
So ang pag-iisip nila sa kaharian ng Panginoon ay naroon pa rin sa political boundary o national boundary ng Israel. No? Parang isipin mo, parang halos wala silang natutunan sa itinuro ni Jesus. Ano nangyari, ano? Kaya ang iniisip nilang kingdom ay malayo talaga sa spiritual kingdom na nasa isip ng ating Panginoong Jesus. Ang kingdom na lalagpas pa sa political boundaries ng Israel. No? Lalagpas pa sa dagat ng Israel. No? So itong spiritual condition ng mga disciples ng Panginoon nung wala pa sa kanila ang pangako ng Diyos Ama, ang Diyos Espiritu Santo. So dito mo talaga malalaman, kung tunay na kung ang isang tao ay tunay na pinananahanan ng Espiritu Santo. Ito nga yung tunay na mananampalataya. Ano ba yung kanilang preoccupation? No? Ano ba yung palaging nasa isip niya? Ano yung palaging nag-occupy ng kanyang pag-iisip? Meron ba siyang pagnanais na maligtas din yung ibang tao at lumawak pa ang kaharian ng Diyos? Yun yung taong pinananahanan ng Espiritu Santo. Kung hindi yun, malamang wala ang Espiritu Santo. Yung pagnanais nila na mag-witness para kay Kristo, para sa kaligtasan ng tao sa Israel and beyond, at para lumawak pa ang kaharian ng Diyos, ay wala. No? Hindi pa ito yung nais nilang mangyari. Kaya naman, tama lang ang instruction ng Panginoon na, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, ano? Hanggat wala pa sa inyo ang pangako, hanggat wala pa sa inyo ang Espiritu Santo, dahil baka kung ano pang kapalpakan ang masabi ninyo, no? Baka himukin lang yung mga tao na magrebelde, mag-alsa against the Roman government, no? Maging parang mga NPA na namumundok, no? So baka ganon. By the way, ito nga pala ang sagot ng ating Panginoon dun sa kanilang katanungan. Kung i-restore ba niya ang kaharian sa Israel. Sa Acts 1 verses 7 to 8, at sinabi niya sa kanila, hindi uukol sa inyo na malaman ang mga oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad. Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. No? So, wala lang silang karapatan na malaman ang panahon na itinakda ng Panginoon kung kailan mangyayari yung gusto silang mangyari. Ngunit ito raw mahalaga. Tatanggap sila ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo sa kanila. So, para saan yung kapangyarihan na yun? May kaugnayan ba sa nais nila at that moment? Power para ma-restore ang kaharian ng Israel? Magkaroon sila ng power para mapatalsik ang Roman government sa Israel? Hindi po. Ito ay kapangyarihan para maging saksi ni Jesus sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria and beyond. No? So matapos niyang sabihin ito, umakyat na nga siya sa langit para mupok sa kanang ng Diyos. So, naiintindihan kaya nila na sila yung magiging saksi kapag dumating na yung pangako? Hindi ko po alam. No? Pero ito lang sigurado. Sumunod naman sila dun sa utos ng Panginoon na manatili sa Jerusalem. At meron silang tinatawag na meeting place na tinatawag nilang, anong tawag doon? Yung upper room. Sa Acts 13, 120 na disciples ay doon nagmi-meet. Kikita-kita sila para manalangin araw-araw habang hinihintay ang pangako. At dito nga sa Acts 2 verse 1, sa araw ng Pentecost, natawag din itong Feast of the Harvest. Itong Holy Spirit ba yan? So itong Pentecost ay pinag-utos ng ating Panginoon na sa mga Hudyo na i-celebrate nila ayon sa Exodus 23 verse 16. Ito kasi tinatawag nila na Feast of the Harvest, itong Pentecost. Ito ay pagdiriwang nila na taon-taon na ginagawa after ng Passover, after ng Paskwa. So, during Pentecost, dumadayo ang mga Hudyo sa Jerusalem mula pa sa iba't ibang bansa. Kaya ang daming tao sa Jerusalem during Pentecost. Ito nga palang Pentecost na ito ay 10 days naman after ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa langit. So,
Dahil ito nga ay Feast of the Harvest, sila ay nananalangin doon sa upper room ng pasasalamat sa kanilang harvest sa taon na yon, sa taong nagdaan. At nung araw din yon sa upper room, no? At may biglang dumating. Ano kaya yung dumating na yan, no? Sa Acts 2 verse 2, sabi rito, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umagipis na hanging malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. So alam niyo yung parang bagyo, no? Hindi natin naranasan itong bagyong ito, yung naranasan niyo na ba yung bagyo na nagsisimula sa mahina? Alam yung pagdating ng signal number 3, mahina muna, di ba? Tapos lumalakas. Ang narinig niyo yung ugong, di ba? Siguro dumadaan yun sa mga wires, sa mga kung saan man, sa bubong. Yung ugong talaga maririnig mo pag signal number 3, no? Doon sa habang naroon ka, kahit naroon ka sa loob ng bahay, maririnig mo. Pero eto, biglang lakas, hindi nagsimula sa mahina. Biglang lakas yung hangin. At kakaiba pa rito ay hindi sa labas ng bahay yung bagyo, kundi sa loob. Parang ganito, biglang bumagyo sa loob pero kalmado sa labas. Parang ganon. No? And then matapos yung biglang paghihip ng hangin, ay may nagpakita namang sa kanila na parang mga apoy. Acts 2 verses 3 to 4. Sa kanila may nagpakitang parang bilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So ito pa yung isa sa kaibahan. Itong bagyong ito ay hindi tubig po yung dala, no? Kundi apoy. Bagyo sa loob ng bahay, apoy ang dala, hindi tubig. At lumapag sa bawat ulo ng bawat isa, 120 na katao, yung apoy na maliliit. No? Ayon sa previous chapter, ano ba yan? Hindi pa. No? Nasa labas hindi sa loob Okay? So sa previous chapter ay yun nga, 120 katao yung lumapag sa ulo. No? So ibig sabihin nito, ano ibig sabihin nito? Ayon pa rin sa verse 4, Acts 2 verse 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So mga kapatid, ito na yung fulfillment ng pangako ng Panginoon sa Gawa 1 verse 5. Sinabi sa Gawa 1 verse 5, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo ibabautismohan sa Espiritu Santo. So ito na nga yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Which also means, ang Diyos Espiritu Santo ay babautismuhan at pananahanan niya. No? Huwag po tayong malito. No? Ang Holy Spirit ay isa lang. Okay? Pero in His omnipresence, ay kaya niyang manahan sa bawat mananampalataya kahit ilang bilyon pa ang mananampalataya dito sa mundo. Itong baptism of the Holy Spirit ay nangyayari din dito sa bawat mananampalataya, sa ating lahat na naging mananampalataya. Hindi lang exaggerated katulad na nangyari dito sa Acts 2 kasi may purpose ang Diyos kaya ganito yung ginawa niyang klase ng baptism. Ito yung nangyayari sa bawat isa sa atin na mananampalataya nung araw ng ating kaligtasan. Nababaptize tayo ng Holy Spirit. No? Sa pamagitan din ng baptism na ito, ang mananampalataya ay nare-regenerate. O, hindi tayo pamilya sa term na yun siguro. O naboborn again. No? O pinapanang ng muli. Ayon sa John 3:6 at Titus 3 verse 5, nagiging new creation tayo ayon sa 2 Corinthians 5:17. Ito yung nangyayari, yung pananahan ng Espiritu nung araw ng ating kaligtasan. At itong pananahan na ito ay mananatili sa atin hanggang mamatay ang ating katawang lupa. Ang maganda rin dito, ang pananahan ng Spirit na ito, ng Holy Spirit, sa mananampalataya, ay nagsisilbi ring guarantee. Isip niyo ba yung guarantee ng ating salvation? Ayon yan sa Ephesians 1:13-14. At ito nga pangyayari sa Pentecost, dito sa Acts 2, ito yung nagsisilbing panimula o pasimula na lahat ng mananampalataya ay babautismuhan at pananahanan ng Espiritu Santo. Ito na nga yung ini-illustrate ng bawat ng water baptism na pinagdadaanan natin during membership, no?
namamatay yung ating old self at naboborn again tayo. No? Ito nga yung sinisimbolize. Yun nga yung sinisimbolize ng water baptism natin. So ano ang epekto ng baptism o pananahan ng Holy Spirit sa mga disciples o sa atin? Mababago ba yung mga disciples? Mababago ba tayo? May nagbago ba sa atin nung na-baptize tayo ng Holy Spirit? So, basihan natin yung pangako ng ating Panginoon Yesus sa John 14:26. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. So, pahiwatig nga na nakalimutan nga ng mga disciples, yung mga itinuro ni Jesus. Pero dito, pag dumating daw yung Holy Spirit, lahat ng itinuro ni Jesus ay papaalala sa kanila. Nakalimutan nga nila, no? So, sa John 15:26-27, sinabi niya na subalit kapag dumating ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y kasama ko buhat ng simula. Nabi sa John 16:13, subalit kapag dumating na ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating, which in turn na ipapahayag naman ng mga disciples sa mga tao. So, tingnan natin ang nangyari sa Pentecost, sa Acts 2, kung nagkaroon ba ng katuparan, yung sinasabi na ito ng ating Panginoon Yesus. Sa Gawa 2 verse 4, sabi nito, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ano nangyari? At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, yung mga mananampalataya ay nagsalita o nagpahayag gamit ang iba't ibang lengguwahe. No? Yung lengguwahe ng mga Hudyo na mula sa iba't ibang bansa na dumayo pa sa Jerusalem. Kaya nagulat yung mga Hudyo kung bakit yung mga Galileans na ito, kasi kilala yung mga Galileans na hindi naman talaga aral, no? Ay marunong magsalita ng iba't ibang lengguwahe. At yung mga lengguwahe na ginamit doon sa kanilang prophecy, yung pagpapropesiya, o pagpapahayag, ay yung language ng pinanggalingan nilang lugar. Kaya manghang-mangha yung iba. So, ang pangako pa lang ito ay may kaugnayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos o pagpaprophesy o pagpapahayag ng vision. So, nung sinabi ni Jesus na pangako ng Ama, He must be referring to an Old Testament promise. No? Hindi lang yung sinabi niya sa New Testament o sa Gospels. Dahil dito mismo, ay sinabi dito sa Acts 2, no? Sinabi ni Apostol Pedro sa sermon niya sa Acts 2, may kasunod kasing sermon yung pangyayari na to, no? Nag-sermon si Pedro dun sa mga Hudyo, no? Matapos kutyain ng mga Hudyo, yung mga mananampalataya, kinutya kasi, akala nila lasing lang yung mga Hudyo eh. Kasi syempre, hindi man lahat nakakaintindi nung sinasabi nung nagpa-prophesy dahil halimbawa kung nagsalita ako rito ng Pangasinan, malamang gibberish lang sa inyo pinagsasabi ko, no? So, akala nila lasing. Sabi ni Apostol Pedro, alas 9 pa lang, di po pwedeng malasing yung mga tao ito. So, binanggit ni Pedro yung pangakong ito sa Joel 2, verse 28. Nabi sa Joel 2, verse 28, so Old Testament po ito, no? At mangyari pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. So ito nga yung binabanggit ni Jesus na pangako ng Diyos Ama na darating sa kanila. Na pagdating ng Espiritu Santo, ang mga mananampalataya ay magsasalita o magpapahayag ng propesiya. No? Ano naman yung content ng kanilang prophecy? No? So malamang kung ano yung sinabi ni Cristo sa John 15, sila ay magpapatotoo o mag-witness tungkol kay Jesus. Dahil ayon sa John 16, ipapaalala, no, nabanggit ko kanina, ipapaalala ng Espiritu Santo sa kanila ang lahat ng mga bagay na ibinili ni Jesus. Lahat ng mga bagay. So isipin niyo mabuti, ano? Ano ba yung nangyari nung before nito? Nung hinuli na si Jesus? Dati takot na takot yung mga disciples. No? Eh ngayon,
walang takot na nagpahayag ng katotohanan tungkol kay Kristo publicly, as they were moved by the Holy Spirit. So, isa pang halimbawa dito si Pedro, nakita niyo yung pagbabago. Isipin niyo mabuti. So, narinig na nga ni Pedro na meron ilan sa mga Hudyo na kinukutya yung mga nag-speak in tongues. Siya yung nagsimulang mag-sermon. At siyempre, yung sermon niya ay tungkol sa gospel about Jesus Christ. So, ipinahayag niya yung katotohanan tungkol kay Kristo. At tingnan natin yung contrast nung Pedro noon at Pedro dito sa Acts 2. Ano yung kaibahan? This is the same Peter na nung nahuli si Jesus, una matapang siya, di ba? Nanagapa siya ng tenga. Pero eventually, nagpatakbo din siya, nagtago, di ba? At nung patago-tago siya, susunod siya dun sa nahuli kay Jesus, tinanong siya ng isang slave na babae, di ba ikaw yung kasama ni Jesus? Ay, hindi ako yun, di ba? Ilang beses siyang tinanong? 3 beses. At 3 beses din niyang itinanggi si Jesus. No? 3 beses niya itinanggi si Jesus. Pero ito siya ngayon sa Acts 2. Sa harap ng napakaraming Hudyo, siya ay nag-witness tungkol sa magandang balita tungkol kay Jesus. And later, dito sa Acts 4, sa harapan ng mga Sanhedrin, sa Supreme Court ng Israel, buong tapang niya ipinahayag ang tungkol kay Kristo. At sinuway pa niya yung utos ng mga Sanhedrin na huwag magpahayag tungkol kay Kristo. So nakita niyo ba yung gaano kalaki yung kaibahan nung Pedro noon at Pedro ngayon, yung mga mananampalataya noon at mananampalataya ngayon. Ito ang mananampalataya ngayon sa Acts 1. Ay ang preoccupation nila ay restoration ng Israel. Ngayon, sa Acts 2, sila ay nag-witness tungkol kay Kristo. Iba na yung gusto nilang mangyari. Dahil iba na yung kanilang pagnanais. So what made the difference? Ang naging kaibahan? Walang iba kundi ang Espiritu Santo. Yung pagbabautismo sa kanila upang sila ay ma-born again. Ang pananahan sa kanila, ang pagpuspos sa kanila ng Espiritu Santo upang sila ay mapaalalahanan ng lahat ng katulad ni Kristo at mabigyan ng karunungan at tapang na ipahayag ang dapat ipahayag tungkol kay Kristo. So, simula na maging mananampalataya tayo, naisip niyo ba yun na unti-unti tayong hinahanda ng Diyos upang maging saksi. Kaya naman, ang tunay na mananampalataya ay meron talagang natural na pagnanais na mag-aral ng salita ng Diyos. Nagiging natural sa kanila yon. Siya yung unti-unting binabago ng Diyos. Dahil nga inihahanda siya ng Diyos na kapag dumating yung pagkakataon na para siya ay mag-witness, handang-handa siya. Handang-handa siya kung ano yung sasabihin. Maaalala niya kung ano yung kanyang pinag-aralan. At least ganun dapat. Paano kung walang pagnanais sa mag-aaral ng salita ng Diyos? Baka ibig sabihin, hindi siya inihanda. Baka ibig sabihin, hindi nananahan ng Espiritu Santo sa kanya. Baka akala lang niya, ligtas siya, pero hindi pala. Dahil ang tunay na Kristiyano ay pinananahan ng Espiritu Santo na born again by the Holy Spirit at siya itiyak na yung magkakaroon ng pagnanais na kumain ng spiritual na pagkain which is the Word of God. Ay inihahanda nga siya ng Diyos para mag-witness. Alam ko, hindi lahat ay tinawag para maging preacher at mangaral dito sa pulpit. Pero lahat ng mananampalataya ay tinawag na mag-witness o magbahagi ng magandang balita tungkol kay Kristo sa lahat ng tao. So itong dalawang pagnanais na ito na itinatanim ng Espiritu Santo sa bawat Kristiyano patungkol sa pagiging saksi. Siya ay may pagnanais na mag-aaral ng salita ng Diyos upang sa pamamagitan nito ay maging banal siya, masanay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang pangalawa ay pagnanais na maligtas ang tao dahil sa pagmamahal din niya sa tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gospel. So ito ay dahil nga sa pananahan ng Espiritu Santo sa Kanya. Ay nagsisimula niyang makilala rin ang Diyos at sumunod sa Diyos at mahalin ang kanyang kapwa. Point 2. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng katagumpayan sa ating pagsaksi. So,
may subpoint tayo, ang Espiritu Santo ang nagbabago sa atin upang ang ating buhay ay maging buhay na patotoo. So, nung sinabi ng Panginoon na, "You shall be my witness," kayo'y magiging saksi ko. No? Sinabi niya sa Gawa 1:8 sa ating talata. Hindi niya sinabing magiging saksi ko kayo sa pamamagitan lamang ng salita. No? Dahil hindi lamang po pagbabahagi ng salita ng Diyos ang pag-witness. Ano ba yan? Kundi pati na rin yung buhay natin na binago ng Diyos ay nagsisilbi ring patotoo at pagsaksi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang paniniwala natin dito sa magandang balita. Nabanggit ko kanina, ang salita ng Diyos na inaral natin ay yung ginagamit ng Holy Spirit para hubugin tayo upang maging kawangis tayo ni Kristo at sumunod sa kanyang yapak. At dyan nababago yung buhay natin sa pamamagitan ng salita at ng Holy Spirit. Nais po sa unang Pedro 1 verse 2, "Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pagpapabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo." So, ang Espiritu Santo yung nagpapabanal sa atin through God's Word. At sinabi pa ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 5:16, pamilyar din tayo rito, Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Kung makikita raw ng mga tao yung buhay natin na binago ng Diyos, which is yung mabuting gawa, ang pwede raw maging epekto nito ay ang pagluwalhati nila sa Diyos. No, malamang ibig sabihin yan ay pananalig sa Panginoong Jesucristo. Kasi itong good works, yung ating banal na pamumuhay at yung mabubuting gawa ay nagsisilbing patotoo sa gospel na ibinabahagi natin. Ito rin yung nagbibigay ng credibility sa gospel na ibinabahagi natin. No? So, nung sinabi ni Jesus na, "Let your light shine before men," ang ibig niya sabihin is, let your whole life be a witness. No? So, kaya tayo mga nagbabahagi ng gospel, actually tayo lahat, we must be careful how we live. No? Kapag nakita nila tayo na hindi tayo lumalakad ayon sa ipinapangaral natin, ano yung masasabi nila? Ay, wala naman itong pinagkaiba. Scam. No? O kaya, sige, sasali na rin ako sa Lord of Life kasi pwede ko pa rin paling gawin yung, ituloy yung ginagawa kong mali kasi ganun din sila eh. No? So, meron tayong bagong member ngayon na akala natin tupa, yung pala kambing. No? Dahil para silang nakitang bago sa atin. Wala nang kakaiba. Hindi dapat ganoon. Next point, ang Espiritu Santo ang nagsusumbat o nagko-convict sa tao tungkol sa kaniyang kasalanan. So matapos nga yung sermon ni Apostle Peter na gospel presentation sa mga Hudyo na nakikinig doon during Pentecost, ano yung naging reaction nila? Sabi sa Acts 2 verse 37, "When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, 'Brothers, what shall we do?'" Sabi rito, they were cut to the heart. Parang hiniwa yung puso nila. Sa Tagalog version, sa RTPV, nabagabag ang kanilang kalooban. Sa ang bagong Biblia, sabi, nasaktan ang kanilang puso. Oh. Palagay niyo ba, natural reaction lang yan ng isang natural o isang unbeliever? Natural ba yun? Hindi po. Nabi kasi sa 1 Corinthians 2:14, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned." So, kahit gaano kalino man o gaano man kasimple ang gospel presentation, kapag pumasok sa tainga ng isang unbeliever, sa totoo lang, why effect ito? O panandili lang effect. O di kaya magagalit pa sa iyo, lalayasan ka. Mga kapatid, malibang kumilos ang Holy Spirit sa Kanya, halos baliwala sa Kanya ang isang napakalinaw na gospel presentation. Tandaan niya. So bakit tinamaan ng gospel presentation yung mga Hudyo na nakapakinig ng sermon ni Pedro? Bakit sila tinamaan? Bakit nahiwa yung puso nila? Bakit sila nasaktan?
Dahil kumilos ang Holy Spirit sa kanila. Dahil may ginawa ang Holy Spirit na supernatural sa kanila. Mababasa natin yan sa John 16 verse 8. Ito yung sinabi ni Jesus tungkol sa Holy Spirit. Sa 16:8. At pagdating niya na Holy Spirit, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. So napapansin ba ninyo sa mga believers na nakakapakinig ng malinaw na gospel presentation ay merong na-convict at nanalig kay Kristo, di ba? At meron din yung parang baliwala lang. Oh. Bakit ganun? Dahil ba mas mabait at mabuting tao yung na-convict? At nanampalataya kay Kristo? Mas mabait pa siya? Kaya ganun? Hindi po. Ito ay dahil sa sariling desisyon ng Holy Spirit. Pag sabing sarili, sabihin, ito rin yung desisyon ng Ama. Dahil sa John 3 verse 8, itinulad ni Jesus ang Espiritu Santo sa hangin. No? Sabi niya sa John 3:8, humihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Yes, alam natin na ang tao ay mayroong free will. No? May free will naman ang tao. Kaya lang, yung free will na ito ng tao, the natural man, is limited or bound by his nature. No? By nature, he will not accept the things of the Spirit of God. Like the gospel, because the gospel is spiritually discerned. No? Yun nga yung binabanggit sa 1 Corinthians 2:14. Ito ang tinatawag na moral inability ng natural na tao, ng tao. So parang siyang bulag, ano? Ang tao ay bulag at hindi niya makita yung katotohanan ng magandang balita. So what the Holy Spirit can do spiritually is bigyan siya ng bagong mata upang makita niya yung katotohanan ng kanyang pagiging makasalanan at makita ang kanyang pangangailangan ng tagapagligtas. Mga kapatid, this is God's divine initiative to save us. No? It is given through the Holy Spirit. Kaya masasabi natin na itong repentance and faith is a gift from God through God the Holy Spirit. It's all of grace, itong salvation natin. Kaya nga dapat ipanalangin talaga natin yung mga binabahagi na natin ng magandang balita. Na kapag narinig nila yung gospel, ay kumilos ang Holy Spirit sa kanila upang mabuksan ang kanilang puso at isipan. That they may repent and believe the good news about Jesus Christ. So tayo, naging kasangkapan lang tayo ng Panginoon para ibahagi ang magandang balita. Subalit ang Diyos Espiritu Santo ang nagbibigay ng katagumpayan. Kaya naman, kapag na-share mo na ang gospel faithfully and lovingly sa isang tao at di siya sumampalataya, this is not a failure on your part. Hindi ka pubigo dahil naipahayag mo na yung gospel faithfully and lovingly. At syempre, hindi rin ito failure on God's part. Dahil ultimately, ang Diyos ang nagdedesisyon. Siya yung may karapatan. No? Through the Holy Spirit. Sabi nga sa Romans 9:15, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Again, pray na nawa ay kahabagan ng Diyos yung mga taong binabahagi na natin ng magandang balita. Kapag naawa ang Diyos sa taong yan, kikilos ang Holy Spirit sa buhay niya, and He will convict him of his sins. At siya ay mag-repent at maalala niya yung gospel na narinig niya at mananalig siya sa tanging tagapagligtas na si Yesu Cristo. So, pag nag-share tayo ng gospel, na-share natin yung faithfully, lovingly, mag-pray tayo, then matulog na tayo. Pwede tayo matulog. Huwag nating, ayan na natin ng gawin ng Holy Spirit yung kanyang trabaho. No? So, okay lang naman i-follow up natin, pero hindi natin pwede ipilit talaga. Next point, ang Espiritu Santo rin ang nagbabago sa tao upang siya rin ay maging kasapi ng iglesia at maging saksi. So, ang tao na convict ng Holy Spirit at nanalig kay Kristo ay tiyak na mababago. Mababago siya.
Hindi mo kailangan i-follow up yung tao yan. No? I-invite. Isang invite lang, okay na. Baka siya pa yung mag-follow up. Kailan ng Bible study. Anong oras yung worship service. So, ganun, no? So, dahil isa rin sa pinakamahalagang objective ng witnessing is to build the Church of Jesus Christ. Kaya nga, ang isa sa unang-unang trabaho ng Holy Spirit ay sa mga bagong mananampalataya ay ilagay yung mananampalataya sa katawan ni Kristo. No? Ayon yan sa 1 Corinthians 12:13. No? Ilalagay niya yung bagong mananampalataya sa katawan ni Kristo upang maging bahagi siya ng katawan ni Kristo. So, pansinin natin, anong nangyayari sa mga taong nakapakinig? Ano yung nangyayari sa mga Hudyo na nakapakinig ng sermon ni Peter? Ano yung nangyayari sa kanila nung sila ay makonvict by the power of the Holy Spirit? Sa Gawa 2 verses 40 to 41, sabi rito, sa iba pang maraming salita, ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan at, pansinin ninyo, nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. No? Nadagdag daw ang 3,000 kaluluwa. Saan? So sila nadagdag? Sila ay nadagdag sa katawan ni Kristo, sa church. Kaya ang isa sa palatandaan na ang tao ay nanalig kay Kristo, nag-repent at pinananahanan ng Espiritu Santo, ang taong ito ay magkakaroon ng pagnanais na maging member ng katawan ni Kristo, which is the church. Therefore, kung yung mga binabahagi na natin ng gospel, ay sinasabi natin, ay tumanggap na yan, ligtas na. Pero kung lumipas ang ilang taon at hindi pa siya naging member ng church, ibig sabihin, walang Holy Spirit na nagko-convict sa kanya at nagdadala sa kanya sa church. Therefore, hindi siya naligtas. Diba? So, sa palatandaan ay nung naligtas ay madadagdag siya sa katawan ni Kristo. Dahil bahagi siya ni Kristo. No? Ang mananampalataya, naging kasapi ng iglesia ay unti-unti rin ihahanda ng Espiritu Santo sa church upang maging saksi. Ihanda siya sa context ng church. No? Ang Espiritu Santo yung nag-uudyok sa bawat kasapi ng church na mag-aral ng salita at maging maka-Diyos at magbahagi ng magandang balita tungkol kay Kristo. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Nga pala, kahit tayo ay pinananahanan ng Espiritu Santo, we are not always filled. Hindi tayo palaging puspos ng Holy Spirit. Kaya, ano ba ba't ba nagkakaganon? Mga kapatid, kailangan iwasan natin yung mga bagay na nakapagbibigay ng kapighatian sa Holy Spirit. Tulad ng lahat ng uri ng kasalanan, pati na yung kasalanan na iniisip natin, binabalak natin, dinadamdam natin, yung mga inggit, galit, sama ng loob, yan yung nakapagbigay ng kapighatian sa Holy Spirit. Mga kapatid, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos consistently. Dahil yun nga yung gagamitin ng Holy Spirit para tayo hubugin at sanayin at para maging saksi. Nang sa ganun, ay tama at faithful yung gospel na ibabahagi natin. Kapag dumating yung pagkakataon, ready tayo. Alam nyo, years ago, may nakausap ako isang member ng church, matagal na siyang member ng church. Napag-usapan namin kung paano naililigtas ang tao. Paano naliligtas ang tao? Sabi niya sa akin, basta humingi ka lang ng tawad, confess mo yung kasalanan mo, ligtas ka na. Liligtas ka ng Diyos. Andali, nasa na si Jesus sa equation na yun? Nasa na yung kanyang sacrifice? Minsan nakakalimutan natin eh. Kaya hindi tayo handa. Kaya ako mag-work sa inyo, pero ako po ginagawa ko araw-araw ay nire-recite ko yung gospel sa aking sarili. Pinipreach ko yung gospel sa aking sarili kung paano ko niligtas ng Diyos pamagitan ni Jesus. Bukan nyo, magandang practice yun. Kapatid, panalangin din natin na yung mga babahagi na natin ng gospel, na buksan ng Holy Spirit ng kanilang puso at isipan even before pa natin silang bahaginan. No? Dahil siya lamang yung mga kagagawa nito. Wala tayong power dyan. Wala na pong vacancy sa Trinity. Ang Holy Spirit ang gagawa niyan.
So, kaya ba natin mag-witness without the help of the Holy Spirit? Kaya naman. Kaya lang, gaano man tayo magpursige, gaano man kalinaw yung ating gospel presentation, without the work of the Holy Spirit, mawawalang silbi ang ating pagsisikap sa ating pagiging saksi. Manalangin po tayo. Panginoon, tunay nga ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin ay talagang sobrang biyaya na sa amin. Kaya naman, nagpaspas sa sobra yung biyaya na ibinigay mo sa ang iyong banal na spirito upang kami ay maipanganak na muli, pabanalin at gawin mo ambassador at saksi ng iyong pag-ibig at kabutihan sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Ama. Patawarin po kami dahil minsan, kung hindi madalas ay hindi kami aware ng yung Espiritu Santo ay nananahan na sa amin. Sa bawat isa sa amin ay nananahan na siya. Patawad po, Panginoon. Minsan nababaliwala namin siya. Forgive us for grieving your Holy Spirit ng aming mga kasalanan, pati na mga nakatagong kasalanan that we fail to confess. The Holy Spirit, fill us always with your power upang mabigyan kami ng kasikasigan na mag-aaral ng salita at maging handa sa pagiging saksi. Nawa ba yung power ay magkaroon kami ng higit pang pagmamahal sa Diyos, sa tao, at nasa ganun magkaroon kami ng pagnanais na maligtas ang tao. At magkaroon din kami ng lakas ng loob na ibahagi ito sa kanila. Nataas po namin sa inyo, Ama, ang mga pinabahagi na namin, yung mga babahaginan pa. Mga dalawin ng iyong banal na Espiritu. Kumilos siya, Panginoon, upang mabuksan ang kanilang puso at isipan, tanggapin at paniwalaan ang magandang balita tungkol kay Kristo. Maawa ka po sa kanila, Panginoon. All this we pray for your glory. In Christ's name. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa pag-aaral ko kay Brother Joey na ipaalala ko sa atin na maging dependent po sa Holy Spirit. Una, sa kahit na ihanda po tayo na maging saksi at sa ating pagsasaksi sa ibang mga tao ay yun po, talagang manalig din sa gawa or
Paalala po ng ating prayer meeting ay ginaganap ng 2 beses. Isa po ay every third Wednesday of the month, ng 7 o'clock p.m. sa Zoom. Ito po ay online prayer meeting natin. At every fourth Saturday naman po of the month ay ginaganap ang ating day of prayer ng 7:30 a.m. dito po sa Lord Department. Ang breakfast fellowship po ay ginaganap bago ang ating prayer meeting ng 7 o'clock a.m. At sa darating po na July 26 sa ating facilitators po ay si Ate Sasu Dayan at si Tita Vivian Abad. Patuloy po na sineselebrate natin ang Missions Month at ang last Sunday po natin ang ating teacher missionaries ay si Ate Chris and Ate Dottie Gregorio. Ako po ang ating worship leader at si Pastor John Leones ang po ang ating teacher sa Lucas 10:1-15, pag-evangelyo sa biyaya ng Diyos, ang provision and pag-ibig. So, kita-kita po tayo next Sunday at 9:30 a.m. Pagkatapos naman po nun, para po sa mga youth, meron po tayong youth hangout kung saan ang topic natin ay ang Word. At ito ay gaganapin dito sa Doña Carmen ng 1 o'clock p.m. Meron din tayong lunch fellowship doon, so lahat po ng youth ay inaanyayahan ng tuloy dumalo. At kasamahan din tayo ng ating mga kabataan mula sa batasan. Ina-announcement po natin ng maaga na magaganap na po ang annual Person Worship Ministry Team Meeting this coming August 31. Sunday po ito pagkatapos ng ating panambahan at 1 o'clock p.m. Kasama po dito ang lahat ng backup singers, musicians, pati po worship leaders. Sana po talaga ay maimarka natin ito sa ating mga kalendaryo at makadali tayo sa gawain ito. Sa this week po, nag-celebrate na kayong birthday si Ate Ella Tampoon. Siya lang. Awitan po natin siya ng happy birthday. Meron po ba tayong first timer? Pero bago ito, parang wala naman po yata tayong first timer. Pero mamaya po bago tayo maghiwa-wala, ay magpag-edit po tayo. Tumayo po tayo lahat at tanggapin natin ang mga salitang ito mula sa Ephesians chapter 1:13 onwards. At gawin din natin panalangin ang panalangin ito ni Pablo sa iglesia ng kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ng marinig ang katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanag ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Purihin natin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagmuligaw. Para po sa